Hi, magandang araw po sa ating lahat. Ito po, muling binakbaka na naman ni Soto itong si Senator Rodante Marcoleta. Okay sana, kung babakbaka mo si Senator Marcoleta, may sustansya yung mga nilalaman ng sinasabi niya. No? Hindi katulad ni Senator Marcoleta, pag bumakbak sa kanya, sinasabi kung ano yung katotohanan at magiging resulta. Ito pong si Itbulaga, na nagtapos sa school bukol yata, ha? Sinabi ba naman na para bang lumalabas, para yatang kinausap ba yung sila Diskaya, parang ganito. Alam mo, marami lumalabas din po sa social media, ito napansin ko. Bumabalitad na po ang sitwasyon. Parang kasalanan pa ni Senator Rodante Marcoleta at ng Blue Ribbon yung pag-iimbestiga. No? Tapos sila, pa nag-imbestiga, hindi doon sa pinakapunto. Di ba? Dapat pag mag-iimbestiga ka, kaya nga nag-imbestiga uhulihin natin yung nagsimula. Di ba? Hindi yung panimula. Kasi yung panimula, maaaring Duterte nga. Oo, Duterte nga. Bakit mo ka kukuha? Dito yung naapektuhan. Makukulit tong mga to, itong si School Bukol. Oo. Pero imagine dun lang sa salita ng Pangulo na natapos na. Pag sinabing natapos na 5,500 flood control, sa mga Duterte yun o hindi? Sagot. Pag ako nakarap ng mga to, mapapaya itong mga to Dito lang. Sagot. Yung pang 5,500 na flood control, sa panahon ng Duterte natapos na o sa panahon ngayon ng BBM? Sa panahon ng BBM, yes. Sa makatuwid, alin ang dapat imbestigahan? Si Duterte o itong 2022? Ang sagot, dalawa. Pero, yung dalawang investigasyon na yon, hindi puro Duterte lang. Kasi yung mga Duterte lang, lilinawin ko sa mga ito, nakakalimot Hindi natin maaaring balikan yun. Ito nga kasalukuyang mga nakaupo Hindi natin mahuli-huli. Yung pa kayang mga Duterte, maaaring wala sila sa posisyon. Di ba? Maaaring nag-retire na yun. Iba, tanong ko lang, yung bang DE ngayon, na sila Bryce at sila Henry, hindi ba sila naging DE sa panahon ng Duterte o ngayon lang sila? Kasi kung ngayon lang sila o dati pa sa panahon ng Duterte si Bryce Hernandez, dapat tanungin din siya kung may sangkot si Duterte dito. Di ba? Iba kasi, iba nangyayari, no? Ito, painggan na pati si Soto, muling binakbakan si Senator Rodante Marcoleta. Akala siguro nito ni School Bukol, akala niya na pagkagaling-galing na niya. No? Kasi yung pagkagalingan po ni Senator Marcoleta, nakikita po ng tao. Although hindi naman masasabing porket bago, yung tao na attract sa kanya. Hindi. Nakikita talaga. Yung sa kanya, sabi niya, siguro yung mga bumoto sa'yo. Kasi minsan, alam mo yung mga botante, kahit mali na minsan, hindi naman lahat kahit mali na, basta pag binoto ko to, kahit maagwa na kalokohan to, okay lang sa akin. Kasi syempre ba naman mapapahiya ka, binoto ko yan kailangan panindigan ko na. Ganyan kasi katwiran Ako, hindi ako ganyan katwiran ko, mga kababayan. Diba? Kahit iboto kita, pagtampalasan ka, kakastiguhin kita. Hindi ka iba katwiran ng iba. Ang katwiran ng iba ganito. Pagtyagaan mo yan, binoto niya si BBM Unity team pa nga Sabi ng mga pink, pagtyagaan mo yan, binoto mo yan. Ayoko nga Ano pa, pagtyagaan mo, binoto mo yan Anong ayaw mo? Binoto mo yan Biruin mo, pinatatanggap sa akin, kahit ayoko na, basta pag binoto ko, gustuhin ko. Yun ang mentalidad nila. Diba? Ibig sabihin, ganito rin itong si School Bukol. Diba? Painggan nyo to Tignan nyo katwirang na ito. Makikita mo, si Soto, oo, malalim ka. Yung sinasabi mo, marami kang alam. Matalino po kayo. Pero, hindi po namin maramdaman. Yun lang importante. Madaling sabihin sa tao na mahal kita, pero hindi mo nararamdaman, hindi mo na ipapakita. Yun lang yun, ipakita mo. Paano mo ipapakita? Para maging patas ka, transparency ka, at hindi ka aso, tawagin mo, ipatawag yung mga nabanggit na congressman. Yung mga si Martin at si Saldi, ipatawag dyan. Kung talagang mahusay kang mama ka.
Tila lulubog ang hiling ng mag-asawang Diskaya na maging state witness sa flood control scandal. Mismong Department of Justice na ang nagsabing hindi nila tatanggaping testigo sina Curly at Sara. Nakukulangan daw kasi ang DOJ sa mga pahayag ng mag-asawang kontraktor. Kailangan daw munang ibulgar ng mga Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman bago maging state witness. Yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta nakarampa. Nangingialam tong si Ping. Nakaraan, di ba na-insulto siya? Nakaraan pa yung mga isang buwan ata yun. Nangingialam to si Kiko. Sinabi ko, natatandaan nyo, ano daw ang diferensya sa marami nag-iimbestiga? Mas marami daw pag maganda. Pag marami daw nag-iimbestiga, mas maganda daw. Ang ganda sa pandinig, no? Pero kung sa marami na pangangatwiran, hindi maganda. Bakit? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Paulit-ulit ako, parang sirang plaka siya sabi ko, mas maganda isa na nag-iimbestiga. Kasi pag dalawa o tatlo, may mga sasabihin sa iyo yung testigo na maaaring iba doon. Ang mangyayari, pag iba doon, di sinungaling na yung una nagtanong. Sino ba una nagtanong? Si Senator Marcoleta, sila Erwin Tulfo. Di sinungaling na sila. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Dapat isa lang. Yeah? Ang dami yung gusto mag-imbestiga. Ito gusto ko. Kasi yung Duterte, hindi inimbestiga. Duterte gusto namin. Ito naman si School Bukol. Ha? Ano daw? Kaya daw, kasi nakaraan sabi niya, si Marcoleta daw, parang bias. Parang gusto ganun patunugin niya Di ba? O ngayon, kayo naman parang bias. Ba't di nyo patawag si Bonjing? Sige nga. Babalikan namin kayo. Sabi namin kayo, bias kayo. Hindi nyo pinapatawag si Bonjing. Kung si Marcoleta pinagbibintangan nyo, na ayaw idawit yung pangalan Duterte, na haka-haka nyo, pakiramdam nyo lang, ha? Kami naman ang magsasabi sa inyo, bakit nyo pinoproteksyonan si Bonjing? At si Bryce. Biruin mo, parang gusto nilang palabasin dito, mga kaibigan, yung Bryce, umamin, 2 senador at iba pa yata. Okay? Pinoproteksyon nila. Bryce. Samantalang itong Diskaya, nagpangalan, wala kaming pakialam dyan. Hanapan mo ebidensya, sir. Wala kaming pakialam sa ebidensya. Huwag na ilagay sa state witness yan. Huwag proteksyonan yan. Huwag yan. Binanggit yung 2 pangalan kasi, si Bonjing saka si Dracula Diba? Kaya hindi nila bibigyan ng importansya yung tao. No, ngayon, bakit? Ang pinakamalaking tanong ng taong bayan, ano pinagkaiba ni Bryce kay Diskaya? Lumalabas lahat ng pera ng kaban ng bayan. Ninakaw lahat ng Diskaya. Walang kasangkot ni isang politiko o sa DPWH man. Yun ang aming unawa. Bagaman wala kayong sinasabing ganon, pero yun ang aming nararamdaman. Tama, mali. Yun ang aming pakiramdam. Na pakiramdam namin, para bang lahat ng pera, lahat ng kayamanan ng flood control, kinurakot ng Diskaya. Wala ako siya sabi na hindi kurakot ng Diskaya. At wala rin ako siya sabing kurakot sila. Parang kasi yun ang pakiramdam namin. So, kung yun ang pakiramdam namin na kurakot ng Diskaya, lalabas na yung date. Andyan na yung date. Kailan? Ba? Idamay daw yung 2016, 2020, hanggang 2022 sa panahon ng mga Duterte na naman. Yung panahon ng 2022 up to 2025 ngayon, ha? Mas marami daw na kurakot sa panahon ng Duterte. Lumalabas, paramihan na ito ng taon. Parang lumalabas sa pakiramdam namin kung sino mas maraming kurakot sa panahon ng Duterte at sa panahon ng administrasyong ito, yun ang panalo. Mas marami ang Duterte. Anya, ang laki ng nitinaas ng revenue ni Diskaya. Di mas kurakot ang Duterte, hindi kurakot kayo. Sir, ma'am, sir, paano to mga BBM? Hindi ito, wala to. Hindi to kurakot. Parang ganun lumalabas Wala man kayo siya sabi, pero yung parating sa amin, ganun yung pakiramdam namin. Parang lumalabas, walang kasalanan lahat ng nakaupo ngayon. Wala. Ang sisi lahat na kay Diskaya. Tapos habang si Bryce, inamin na kung sino sa larin, ayun na si Jinggoy. Para ba lahat ng pera ng buong Pilipinas sa flood control na kay Jinggoy lahat? Wala nang iba. Sabi nga ng isang kontraktor napapanood yun, viral yun, alam nyo, ayoko banggitin. Viral yun. Anong sabi niya?
Hindi naman maglalakas loob ang isang kontraktor kung walang kasamang politiko eh. So meron. Yung binanggit ni Diskaya, ang hirap sa'yo, school bukol, ayaw mong imbestigahan. Kung talagang hindi ka siya sabi mong tuta ka, imbestigahan mo naman si Bonjing. Imbestigahan mo siya. Sir, ano ba? Ano, sir? Sir, harap ng mga Senado. Sir, kayo po ba binanggit po kayong pangalan ni Diskaya. Kasama daw kayo, nabibigyan daw kayo ng 25%. Totoo po ba yun? Ay, wala pong totoo yan. Tanongin mo si Diskaya, Diskaya, bakit mo nasabi nagbibigay ito? Hindi, nababanggit kasi sa akin eh. Nino? Ni Congressman Chuchu, Congressman Juan, halimbawa lang ha, saka si Congressman Pedro. Sige, tawagin si Congressman Pedro at si Juan. Dito tawag na! Congressman Pedro at Juan, totoo ba na sinasabi ni Diskaya na kayo ang nagsabi na nabibigyan nyo ng porsyento itong si Bonjing? Tatanggi. Ay, hindi po, wala pong gano'n. Wala. Magkasalita Diskaya, wala daw. Hindi, binigyan po namin driver. Sige, ipatawag yung driver. Sige, ipatawag. Driver, alika. Driver, ikaw ba inabutan ng pera para ibigay sa mga congressman na to? Ay, hindi po. Kay Diskaya ulit. Diskaya, hindi daw. Hindi, pa-review CCTV sa amin sa bahay. Sige, reviewin. Na-review, nakita nga. Alam mo, nakita o hindi? Okay. Kung nakita, okay din. Nakita. Ay, nakita ka pala, inabutan ko, may bag. Saka sa kwarto. Malamang lahat ng kwarto ng Diskaya sa laki nun. Lahat harap nun may CCTV. Yung nagrally nga nagbatuan ng putik, identify kung sino nagbato ng putik eh. Kasi dun sa harapan, may CCTV. Kung sa harapan ng bahay may CCTV, imposibleng mayaman na tao walang CCTV sa kada kwarto, maliban sa CR. Tama? May CCTV lahat. Malamang yung CCTV upgraded. Kung upgraded, mas maganda. Alin yung upgraded? Yung may sounds, naririnig. Patunayan. Ganon. Sir, etong si Romualdez, inabutan ko ng pera. Ang duktong-duktong na, may nangyari na bang ganon? Wala. Ba't nyo hinuhusgahan si Senator Marcoleta na kinakampihan ng Diskaya? Wala pa naman investigasyon. Kasi tinanggal kaagad sa Blue Ribbon si Senator Rodante Marcoleta para hindi makaporma. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa si Marcoleta? Tinanggal nyo nga eh. Kami naman ang magsasabi sa inyo na wala kayong ginagawa. Anong oras na? Anong on time na? Di ba? Naiintindihan nyo po, mga kababayan ko. Napakalinaw eh. Di ba? Samantalang yung price, gisadong-gisado na. Asan ka nagpunta? Asan ang oras? Asan ang cellphone? Anong pera? Ang dami niyan. Kailan yan? Anong oras yan? Sino yan nandun sa gilid? Ano yung papel sa lamesa? May gumanon ba sa Diskaya? Wala. Nung umamin ng mga pangalan, hindi witness yan. Hindi ganun yan. Para lumalabas, pabayaan si Diskaya, siya lahat ng rakot ng pera. At lahat ng testimonya nito, pagdudahan natin, edit. Sabihin natin, edit. May bumulong yata. Parang gano'n eh. Hindi maglalabas si Diskaya ng affidavit na mayaman niya. Ang pinoprotektahan po ni Diskaya, tandaan nyo, dalawa. Pangatlo na tong isa. Ano yung una? Una, ang kanilang buhay. Pangalawa, ang kanilang kayamanan. Pangatlo, yung kahihiyan nila. Yang tatlo na yan, hindi nila isusugal para lang may gumawa ng sariling affidavit. Tandaan nyo yan. Mababigat ang lahat ng sinabi ng Diskaya na pangalan sa unang pagdinig niya, sa unang pagkakapunta niya, sa pangatlong pagdinig. Tama? Hindi biro yung pangalan binanggit niya. Pwede siyang balikan nun. Pwede siya idemanda nun. Yeah? Di ba? Ibig sabihin, magsasalita. May magtuturo ba doon? Halimbawa si Marcoleta. Diskaya, sige, ilagay mo dyan. Hindi ganon si Senator Marcoleta. Tandaan yan. Hindi pinalaki si abogadong si Senator Marcoleta at hindi siya tinuruan ng kanyang relihiyon. Nagmangganon ng tao. Tandaan niyo yan. Yan ang wala sa inyo na meron si Senator Marcoleta. Di ba? Pahinga natin to. Una nang sumulat si Senador Rodante Marcoleta sa DOJ na ilagay sa State Witness Protection Program ang mga Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Senate President Tito Soto. Tahimik lang ako sa gilid, hintayin niyo ako maging Senate, yari kayo sa akin.
Tinawag niyang sinungaling ang mag-asawang kontraktor. Samantala, pinag-uusapan naman ang kumakalat na video online ukol sa pag-transform ng mansyon ng mga Diskaya sa Pasig. Noong 2014 na magsimula ang construction ng building doon hanggang tuluyang maging magarbo nitong 2024. Nagtataka ang isang netizen kung bakit hindi binabanggit ni Diskaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing dahil sa kanyang administrasyon di umano nagsimula ang kanilang pagyaman. Ayon naman sa isang commuter na napadaan sa Diskaya residence, panlabas lang daw ang nakikita sa video dahil mala 5-star hotel daw ang loob ng St. Gerard Construction Headquarters at kasing laki din daw ng kanilang parking ang Pasig Mega Market. Lang ng Senado sa invitation nila, July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Nakita niyo yung narinig yung balita, narinig niyo? Pinagmamasdan nila 2016 hanggang 2022. Bakit daw hindi binanggit ng Diskaya yung 2016-2022? Ha? Tanungin niyo sila. Huwag niyong paghinalaan si Seton Marcoleta o yung Blue Ribbon kung sino man doon na inedit yun, pina-edit. Huwag mong pabanggit. Kasi yun ang sinabi ng school bukol yun ang pahaging niya Di ba? Nagmamalupit siya. Kala mo talaga malupit Di ba? Sir, ang tagal mo na po sa Senado. Sir, pinapaalala ko lang sir, ang tagal mo na sa Senado, sir. Ngayon nyo lang aayusin ng Pilipinas? Ha? Sige nga. Yung Diskaya po, talagang ayaw nilang paniwalaan sinungaling. Ano ang pinakapatayan nila kaya sinungaling? Hindi lie detector test. Hindi pagpatong ng kamay sa Biblia. Alam mo anong batayan nila kaya sinungaling ng Diskaya? Isang tao, isang pamangkin ni school, bukol, na nagsabi na sa Pasig City, na isang mayor na sinasabi niya, sinungaling yan, walang masama kay mayor ng Pasig. Walang masama sa kanya. Mahusay yung tao na yon. Magaling yon. Ang masama, yung mga taong naniwala doon, na sinabi noon na sinungaling yan. So, kapag sinabi pala ng idol nyo na sinungaling yan, effective pala yun. Ibig sabihin, napakadali palang lumutas ngayon ng taong nagsisinungaling. Humanap ka lang ng isang tao na nakakakilala doon sa taong nagsisinungaling at patestimonya. Ikaw, eto bang taong ito ay nagsisinungaling? Opo, nagsisinungaling yan. Sinungaling ka, Diskaya. Nagsisinungaling ka daw. Madali lang pala. Humanap lang pala ng tao na magpapatunay sa'yo na sinungaling ka. At hindi lang yan. Kapag pala sinabi ng isang tao sinungaling si Diskaya, lahat ng sasabihin ni Diskaya kasinungalingan na. Pag sinabi ni Diskaya, nagugutom ako, ay hindi, sinungaling yan, hindi nagugutom yan. Kahit 10 araw na hindi pala kumakain si Diskaya at sinabi niya nagugutom ako, sasabihin yan, hindi totoo yan, sinungaling yan. Kasi may nakapagpatunay na sinungaling si Diskaya. Ano ibig ko sabihin? Nilalahat nyo. Kaya lahat ng sinasabi ng Diskaya, ayaw nyong tanggapin. Kasi naniniwala kayo doon sa sinabi ng isang tao. At yung tao na yon, wala nang problema Mabait naman yon, mahusay na mayor yon. Pero yung nagsabi, yung chewing niya na paniwalang-paniwala doon sa sinabi ng pamangkin niya. Tama, mali. Ano ibig kong sabihin? Sir, huwag tayong self-serving. Huwag tayong yung ebidensya natin galing din sa atin. At yung patunay natin na sinungaling ang Diskaya, oo, sinungaling ang Diskaya. Pagpalagay natin, pati yung Bryce, sana pati yung Bryce sabihin nyo. Hindi porkit yung Bryce nagsasabi ng katotohanan. Nagsinungaling nga siya sa unang hearing Una, walang kasamang senador. Ano pangalawa? Sinabi, hindi doon nagsusugal, pera doon ni boss niya. Pagdating doon sa Congress, iba na ang sinasabi. Sinungaling hindi. Samantalang yung Diskaya, iisa ang sinasabi. Isang beses lang parang kumambyo. Yung kay Bonjing. Pero kakaunti lang pagkakaiba. Pero yung affidavit niya, andun pa rin, hindi nagbabago. Ang mahirap nito, si Diskaya, niyayayang magsinungaling. Sabi ni Rodante Marcoleta, ipinapaamin sa bagay na gusto nila. Alin yon? 2016 to 2022, anong gusto nilang sabihin? Bakit wala ang mga Duterte sa affidavit mo? Di ba niyayayang pagsisinungaling yon? Sino ba sinungaling? Diskaya o Bryce? Kung ako hahatol,
Parehas naman sila may sala parehas naman sila akusado Pero ang pag-uusapan, sino mas sinungaling? Mas sinungaling yung isang unang nagbanggit sa Senado bago si Diskaya. Pero yun na may proteksyon. Yun na may pag-aalala. Yun na ho yung hinihingi ng Senado Ngayon, kung hihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na rin yung huyan kahapon, nagsumbong siya ng time ni GMA, time ni Pinoy, time ni Duterte, di ba? Nagpadyaryo. Ganun ho yun Magbase ho tayo sa kung ano yung pinapagawa or gustong malaman ng Senado kasi sila yung nag-umpisa dyan. So, nag-comply ho kami doon from July 2022 to present. So, kaya ho ganyan yung affidavit. Wala hong selective memory doon. Ito para matapos tayo, sir. Ginagalang ko si Soto sa kanyang mga sinasabi. Ginagalang ko lahat, pati Congress, yung mga kanilang sasabi. Pero ang akin lang, gusto ko lang mag-ambag sa inyo. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, baka, hindi kalabaw baka lang kasi nakakalimot ng kakaunti tayo dun sa talagang totoong pangyayari. Ang gusto kasi natin mangyari talaga, dapat imbestigahan talaga yung totoong nangyari ngayong current. Kung napatunayan Duterte nagkasala o sila Pulong Paulo, ikulong sila. Bakit? Taong bayan ang nanagot sa ginawa nila kung sila'y kadamay. Maski ako, papabor, kulong ang mga Duterte. Sangkot sila, napatunayan, pati mga tao yan, ikulong. O si Duterte, sino Duterte? Digong. Pangalanan nyo sino Duterte. Kasi ang hirap sa inyo, ninalahat nyo Nakita nyo yung hearing? Yung panahon ng mga Duterte. Panahon ng mga Duterte, marami Duterte. Si Sara, si Digong, si Paulo, sino doon? Dapat specific lang. Alin panahon ni Digong? Si Digong. Kasi pag sinasabing Duterte lang, ang focus ng investigasyon Duterte lang. Kay Digong lang. Ay, pag sinabing Duterte, sa lahat pala. Madaya kayo sa salita. Huling-huli kayo. Linawin nyo. Sensitive na investigasyon to. Napakadali lang isali si Duterte. Okay, walang problema. Sali natin si Duterte. Mas maganda, imbestigahan natin Duterte rin. Bakit? Huwag natin paliligtasin ang mga Duterte. Dahil marami pala itong Diskaya, marami pala itong tumaas ang revenue nito Sino bang taon na tumaas ang revenue nito? Nakita pa sa Google, di ba? Panahon ng Duterte. Sige, imbestigahan natin yan. Pero, sandali lang muna. Tapusin muna natin itong 2022 at 2025. Dahil yung naapektuhan ng baha, hindi naman sa panahon ni Duterte, kundi sa panahon ngayon. Sino makapagsasabi sa akin, yung lugar na ito, binaha, itong 2025 lang, itong nakaraan 2 buwan lang, binaha sila. Sino makapagsasabi, tanungin mo, bakit ka binaha? Hindi kasi, binaha ako kasi sa panahon to ni Duterte. Nasa panahon ako ni Duterte. So, lumipad ka sa future? So, ibig sabihin, dapat unahin. Diba? Ito yung mga nasasangkot. Hindi yung Bryce lang. Ano yung buong Pilipinas nagkaroon ng problema sa flood control? Si Bryce lang, saka si Chitaba? Yun lang. Tapos si Diskaya, ninakaw niya lahat ng pera. Sa panahon ng Duterte. Boom! Duterte panagutin. Tapikin mo. Tapikin mo sa noo gano'n mo. Gano'n mo sa noo. Hoy, anong panahon ng Duterte? Panahon ngayon. Ba't Duterte binabanggit mo? Gusto ko pati panahon ng Duterte, panahon ngayon. Bakit parang gusto mo panahon ng Duterte lang? Yun ang lumalabas Di ba? Nagkakainitan pagka merong ipinipilit na mali May ipinipilit siyang mali Kaya nagkakainitan, Pero, later on, na-realize ko, hindi yun ang point, Christian. Ang reading ko, camouflage yun. Camouflage yun. Yung pa siya, Camouflage yun to put me and the leadership of the Senate under the gun, kunwari. Pero ang naiinis sila, kung bakit hindi ko pinirmahan yung sulat sa DOJ. Sir, hindi lang sila. Kami naiinis. Alam mo bakit kaya hindi mo pinirmahan yun, sir? Alam mo pakiramdam namin, ba't di mo pinirmahan yun, sir? Kasi, sir, yung bagay na yun, importante yun.
Para ba lumalabas, sir, si Bryce lang talaga, hindi si Diskaya. Sabi ko nga, dalawahin mo naman sila. Dalawa sila nakakurakot na pinaghinalaan ka ba ng bayan eh. Bakit yun lang ba? Kasi pag sinasabi mong si Diskaya walang proteksyon, si Bryce lang may proteksyon, para lumalabas na nasa Bryce lang tayo, wala tayo kay Diskaya. May investigasyon na ba kay Diskaya? Abangan namin yan, sir. Aabangan namin yan. Kung talagang iimbestigahan nyo ang Diskaya. Pag walang investigasyon nangyari si Diskaya at hinatulan natin si Diskaya na ikaw ang nagnakaw ng pera, solohin mo lahat yan. Walang kahalong congressman kahit sino. Diskaya lang talaga. Hindi ko pinatanggol ang Diskaya. Actually, galit ako eh. Sa ginagawa nila eh. Bakit? Sa dami-dami ng kontraktor, bakit sila pa kinuha? Ang sa akin lang, para bang lumalabas, Diskaya na lang, wala ibang mananagot. O sino camouflage? Baka may commitment sila to someone, to some people. Oh. Although malamang hindi aprobahan ni Secretary Remulla yun, but then again, ano yan, is there a commitment somewhere? Di ba? Parang galit na galit bigla sa akin dahil ayokong bigyan ng proposal for immunity for the witness protection program ng mag-asawa. Camouflage eh. Camouflage eh. Pero para sa sila Marcoleta, huwag kayong mambintang. Eh, ikaw nga eh. Tapos na eh. Period na eh. Camouflage eh. Kanila usapan. Pinakamagandang tanong sa nila, bakit? Ano casus belli? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Or baka naman as usual. Sir, hindi ako galit sa iyo Style ko lang to sa pananalita ko Baka kasi ma-misinterpret mo eh. Ang sa akin lang, sir, na pinupuna kita, walang masama, sir eh. Pinupuna kita dun sa baka akala mo, na akala ko, tama ko o mali din ako pero gusto kong punahin yung pakiramdam ko na mali po kayo. Yun lang po yun, sir. There are many people who dislike me. No matter what I do, they will dislike what I do. Kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. O, tignan mo, katuwiran yan. Tama na yung umpisa mo eh. Okay ako dun. Kahit anong mangyari, okay ako dun. Pero yung ginasabi mo ngayong huli, tama? At meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati na sinusuportahan nila yung aking leadership. Tama. Dati sinuportahan ko to kasi naniniwala ako sa'yo dati. Pero ngayon, sir, sa pagkakataon ngayon, sir, hindi na kami muna maniniwala. May muna. Kasi hindi ako papagpaimbabaw eh. Baka kasi sa makalawa, makagawa ka ng solusyon o maisipan mo na baka ikaw ang isang dahilan para ang Pilipinas ay hindi maghirap. Kaya lalagyan ko muna. Ganyan ako, sir, humatol. Hindi ko hatulan na pag sinungaling yung tao, sinungaling na habang buhay. Tandaan mo yan, sir. Magbasa-basa tayo ng Biblia. No? Ang lumulutang na pangalan na gusto yata ipalit sa inyo ay si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kano po ito katotoo? And number 2, how confident are you about your numbers at this point? Most probably, because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls I leave it up to God. I am quite confident that my colleagues understand why we had to change leadership, and most of my colleagues, sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Ang talking points nila, tutaro kayo ni Romualdez because of your decision to somehow give in doon sa issue dito sa custody ni Bryce Hernandez. Yan ang gimmick ng minority. Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? O, tingnan mo kung gano'n niya si Martin Ibig sabihin, close sila. May pagkakaunawa sila sa isa. Hindi niya ba naisip na tuta ko para isipin baka tuta ko si Martin? Yan mo napaghahalataan ho kayo na magka-close talaga kayo Wala masabag kung maging close kayo Diba? Pero, iba yung dating sa amin, sir. Bakit nakabintang sila na gano'n? Pinagbigyan ko yung Tricom, tuta na ako. Sir, kasi yung pagbibigay nyo, sir, ito lang yung pagbibigay nyo po kasi, sir, hindi timing. Napakasimple lang, sir, pipirmahan nyo para maging protection, para maging witness din. Lumalabas kasi, sir, walang karapatan si Diskaya maging witness kasi sinungaling. Bilyon daw kinuha. Bilyon ang kinuha niyan. Dahil sa mga Duterte, yumaman yan. Oo, yumaman yan. Sandali Nandun na tayo.
yumaman ng diskaya sa mga panahon ng Duterte. Nakita sa Google, nakita sa mga papeles, na ang revenue nila dumami sa panahon ng Duterte. Correct. Tama kayo dyan. Pabor din ako dyan sa investigasyon na yan. Pero, ito bang 2022, 2025, wala po ba siyang kinuhang pera? Meron din. Pero sabi nila, mas marami daw sa Duterte. Kaya yung Duterte, panagutin. Etong current administrasyon, wag nang panagutin, ibinbin. Di ba? Yun ang aming pakiramdam, sir. Yun po ang aming nararamdaman. Di ba? Na unfair naman. Hindi naman pinoproteksyon na ni Senator Marcoleta si Diskaya. Gusto lang mag-witness para lumalabas. Huwag ka na mag-witness, Diskaya, kasi sinungaling ka. Bilyon-bilyon ang perang nakuha mo. Uy, sir, paano yung Bryce? Hindi, 1 bilyon lang nakuha nun eh. Lang? 1 bilyon! Pinatalo lang sa sugal. 1 bilyon. Mas malaki yung yung Diskaya. 100 bilyon eh. Yung Bryce, 1 bilyon lang eh. Timbangan na. Timbangan na to. Kung sino mas malaking tinakaw, yun ang pinaka namanagot. Eto, wag na. Wala naman siya sabi kayong gano'n, no? Pero yun ang parating sa amin. Yun ang dating sa amin, sir. Ba't ayaw niyong gawin parehas? Kung si Bryce, kung ano yung ginagawang treatment kay Bryce, ganun din gawin sa Diskaya. Para parehas. Bakit yung Diskaya, pa nagsasalita, hindi niyo pinaniniwalaan? I-try niyo ulit sa pang-apat na pagdinig ni Senator Ping Lacson. Ako naniniwala ako, credible talaga si Ping Lacson. Sir, kesa sa'yo, sir, ha? Kung ikaw lang. Dahil kitang-kita mo naman eh. Nakaraan, inusig natin si Senator Ping Lacson. Pero nakita natin, pag upo niya ulit sa Blue Ribbon, nakita natin mga ebidensya talaga na ilalabas. Kaya si Ping Lacson talaga, para sa akin, okay, credible din. Pero sir, ang sumisira po, sir, kayo po, sir, dun sa pag-iimbestiga, hindi magawa siguro ni Ping Lacson kasi kaibigan kayo. Di ba? Pero binabalaan kayo ni Ping Lacson ang sabi sa inyo, huwag ka masyadong ganyan, baka isang araw mawala ka sa SP. Di ba? Masyadong manipis yung 15 sa 9. Tama sa 9 na baka maging si Cayetano maging SP. Kuha nyo, sir. Kaya sige, sa pag-iimbestiga ni Ping Lacson sa kaapat na pagdinig itong Webes, darating yata, 16 yata. Sana naman po, sir. Sana naman po. Walang masama tulad ng kinento kanina, ipatawag po yung mga tinawag na pangalan. Kaya po namin nasabi at nila natuta kayo ni Romualdez kasi sir, ganito yan eh. Si Romualdez po, nasasangkot siya yung pangalan niya. Dapat, hindi po kayo makikinig doon sa tao na sasangkot. Anya bakit naman? Nabanggit lang pangalan, sangkot na? Bakit may ebidensya ka? Nung banggitin si Romualdez ang pangalan ni Diskaya, sinabi nila may ebidensya sila? O ito din sasabihin namin sa iyo, sir. Pag kung sakaling sasabihin mo na bakit si Martin ang sisisihin nila, may ebidensya sila? Sasabihin namin sa inyo, bakit sir, may ebidensya kayo na walang sala yun? So ibig sabihin, sir, mas maganda matanong. Tama? Para lumabas ang katotohanan. Dapat sa iyo manggaling yun na ikaw ang Senate President na ipatawag, manguna ka, ipatawag si Romualdez, hindi para pagbintangan, hindi para akusasyonan, para pagpaliwanagin, tanungin, imbestigahan. Bagay na hindi pa nangyayari ngayon at pakiramdam namin, hindi na mangyayari yun. Di ba? Kaya nasabi na tuta ka. Kaya wag mong sisihin yung tao sa inaak mo na iba to sa'yo, natuta ka. Kasi ni patawag man, ni tawagin man, ni banggitin man, hindi mo nagagawa. Ano yun? May ginawa ba akong illegal? Yung bang ni-request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Hindi ba? Yung ba yung nasa power ng Senate President? Oo. Paano naging tuta yun? Ang gusto niyo, awayin ko on day 1 ang House of Representatives. Di ba? Ikaw lang may sabi nun. Where is parliamentary courtesy? Of course, sigurado yung mga trolls wala nun at hindi naintindihan kung ano yung parliamentary courtesy. Kaya siguro ganun. O, tamo.
Mga trust, hindi alam yan eh. Parlamentary, hindi alam yun. Mga trust, hindi alam yun. Sir, masyado kayong paimbabaw. Alam mo yung paimbabaw? Ha? Galing sa Biblia yon, galing din sa Biblia yon. Hindi ko babanggitin, baka hindi mo rin alam yun eh. Kaya mo sila, mamatay sila. Hindi lahat ng tao alam ang lahat ng alam mo. Sama ng loob. Mas marami akong alam na hindi mo rin alam. Ganun ka rin sa akin. Ang kailangan namin, sir, yung maayos na pananalita. Yung may sustansya. Nagkakainitan pagka merong ipinipilit na mali. May ipinipilit siya mali. The 2016 to 2022. Samantalang, sila ang number 1 contractor of the DPWH on record from 2016 to 2022. Ba't di nila binabanggit yun? O, tama, number 1 contractor daw 2016, 2022 si Diskaya. O, sige, okay, tama ka. Wow, galing. Tama ka. So, ano gusto mong palabasin? Ano gusto niyo, sir, palabasin? Doon na lang investigasyon? Huwag na tong sisihin yung mga nabanggit na imbestigahan. Kasi lumalabas, sir, yung hindi naman binanggit ni Diskaya sa affidavit niya, gusto niyong imbestigahan. Pero yung binanggit sa affidavit ni Diskaya, sa kanyang testimonya, hindi niyo iniimbestigahan. Napaka-unfair, sir. Diba? Again, we have to verify ito mga sinasabi nila. Ano po sa tingin niyo? Bakit tumalon? Bakit bigla nagkaroon skip 2016 to 2022? Sila mismo on their own siguro. Baka masyado silang mabibisto Tama? doon sa mga panahon na yun, yung 6 na taon na yun. Sapagkat Sir, wala namang may bisyo, sir. Nakakulong na. Wala na. Ubus na lahat ng tao ni Duterte. Tinanggal na. Wala na. Ang natitira na lang yung mga DDS. Hindi naman ako DDS eh. Love lang ako ng DDS. Kaya, siyempre, kung mahal ako, pinapakita ko rin pagmamahal sa kanila. Kung ikaw mahal mo ako, halimbawa, mahalin din kita. doon yung pinakamarami sila sa kontratista. O baka merong nag-feed sa kanila o merong nagsabi sa kanila, huwag niyong babanggitin, ha? O, tignan mo. O, huwag niyong babanggitin, ha? Pag kinestyon mo yan, sabihin niya, wala naman ako pinakalanan eh. Haka ko na naman yun eh. Ba't mo sinabi? Diba? Ayaw mo kainin, pero inamoy mo. Parang ganun eh. Di ba? Okay. Your guess is as good as mine, but you cannot help but think that they were omitting that particular Ano sabi saga niya ito? in their business career. May impression naman na yung pamumuno ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, doon sa investigation sa flood control, tila may effort na iiwas yung issue sa mga Duterte. Selective protektahan yung mga Duterte. Tignan mo. They also share that observation. Dahil sa mga sagot na nakuha, to a certain extent. No, ako, nung nagtatanong ako nung sino nag-appoint doon sa mga taga-pick-up, ang sagot sa akin, Duterte. Noong panahon ni President Duterte, tatanungin ko pa lang yung, tawag dito, yung reappointment. Kasi every 3 years lang yun eh. Every 3 years lang pala sila dyan eh. Ang batas eh. Diba? Wala nga nakakakilala ng pick-up noong una. Inagaw kagad ni Senator Marcoleta yung floor eh. Siya yung chairman, ano magagawa ko? Ako'y marunong sumunod sa rules. Kung sila hindi marunong, ako'y marunong. Sumusunod daw sa rules. Bumanat pa no? Matapos bakbakan si Marcoleta, bumanat ng kapurihan niya no? Napaghahalataan kayo lumang politiko talaga, sir. Biruin mo, inagaw doon ni Senator Marcoleta nung babanggitin na ang mga Duterte. Sir, nanonood kami nun, sir. Huwag kami. Tapos na kasi time mo. Si Marcoleta, yung time na yon, mahalagang oras. Kaya nga siya nag-away ni Tulfo eh. Nagkasagutan pala ni Tulfo eh. Oras to, sir. Ampere kayo, sabi ni Tulfo. Medyo syempre, nakikiusap si Tulfo doon na yung oras naman, lagyan mo ng malaking oras. Kasi yung oras na yun, sir, maigpit si Marcoleta. Nakita namin, sir, time na kayo. Kumbaga sa flip-top, banat pa kayo ng banat, time na kayo. Hindi inagaw yung pagsasalita, porque babanggitin ng Duterte. Ito mo kayo sipang na to mga to. Yan ang dahilan ba't nyo pinalitan si Senador Rodante Marcoleta. Diba? Maraming salamat po. Ito ay aking opinion. Haka-haka. Lahat po ito. May matutunan kayo. Masustansyang mga talakayan. Style ko lang po to. Hindi ako galit. No? Ganito lang po talaga style ko magtanghal. Diba? Pero relax na relax po tayo. No?
Mapagpalang umaga. God bless sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Ingat po lagi kayong lahat.